Magandang araw sa inyo mga banateros. Naku po, matindi itong balita na ito. Breaking news, nagsalita na po ang Iglesia ni Cristo. Nako, meron silang special announcement. Meron silang pasabog ngayong araw na ito. At naku, lupit mga kababayan. Ito ay, nako, pakinggan nyo na lamang po dahil pagkatapos po niyan ay meron sasabihin din si Marcoleta. Naku po, pag-usapan natin yan. Alam mo, matindi itong nangyayari na ito. Kung dati yung nagsasalita noon nung panahon ni Marcos Sr. ay walang iba kung hindi yung si Cardinal Sin. Yung kung maaalala nyo sa EDSA noon, si Cardinal Sin ang nanawagan. Ngayon, nako, yung mga pare adik na. Ay, nako. Gago! Yung mga pare, kung hindi adik, bayot. Gago! Kung hindi naman adik, hindi bayot, ganid. Gago! Linawin natin po hindi po ako naninira ng relihiyon. Ako po ay nagsasabi lamang ng katotohanan sa mga ministro o di kaya namumuno dito tulad ng mga pare. Alam naman po natin yan. At hindi rin po ako kaanib ng iglesia Baka sabihin po ninyo, kinakampihan ko. Hindi po. Kaya lang kasi dito, napakaganda ng kanilang banat, yung kanilang pasabog dito. Talaga namang masasabi nating ito dapat ang statement ng lahat ng religious groups. Diba? Alam naman natin, syempre matik na po ang KOJC o yung kay Pastor Kibuloy ay talaga namang alam nyo na statement maninindigan yan. It's no longer questionable because tayo pa lang sa SMNI, alam nyo na yan. Pero ito, may isa pang grupo na malaki na talagang matindi ang panawagan sa ating gobyerno. Nako, eto na. Panoorin na natin to ladies and gentlemen dahil, nako, ayoko nang bitinin. Pagkatapos ito meron tayo di-discuss naman doon kay Marcoleta yung kanya mga banat, okay? Pasok. Ka na mamayan. Opo, salamat po. Meron po akong mensahe na nais kong basahin sa ating mga manunood. Payagan po ninyo na iparinig ko sa inyo ang pahayag ng Iglesia ni Cristo. Nako. Mula nang magsagawa ng Rally for Transparency, Accountability, Justice and Peace ang Iglesia ni Cristo noong November 16 to 17, 2025, patuloy kaming naghihintay kung paano tutugunan ng gobyerno ang malawak na katiwalian na naganap sa ating bansa. Mahigit 3 buwan na ang lumipas, subalit wala pa ring natatanaw ang mga mamamayan na kalutasan. Maganda yung pagkagamit niya ng natatanaw. Bakit? Hindi naman po sinabing kailangan matapos. Napakahirap nun, yung matapos mo ang korupsyon. It will really take time. It will really take more than one administration. Pero yung natatanaw, when you say natatanaw, meron ka nang nasisilip. Kahit kapiraso, kahit konti, may nasisilip ka ng pag-asa baga. Yun yung sinasabi dito ng iglesia. Wala pa tayong matanaw ni konting hope from the government. A little hope would not give us na frustration, 'di ba? Konting hope man lang may makita tayo, may maano tayo. Wala Wala talagang effort. Yung effort ng ICI, lalo lang napalala lahat ng kanilang hakbang para di umano sabihin na meron effort, kesa na tumulong para tayo ay maging kampante na may ginagawa ang gobyerno, ay wala. At mas lalo pang nakasama. Mantakin mo nag-create ng independent na commission to find out kung ano talaga nangyari. Ano nangyari? Lalo pa natin na-discover na hindi pala binigyan ng pondo, hindi binigyan ng maayos na opisina, hindi binigyan ng weapon para sawatain itong korupsyon. So, mas lalo tuloy natin na pagtanto na pinaglalaruan lang tayo ng administrasyon ni Marcos. Yun yung sinasabi. Wala tayong makita ni Conte. Di ba? Pinaimbestigahan. Saan pumunta? Sa Davao City. Hindi pinuntahan yung Ilocos. Nandun ang lahat ng direksyon ng korupsyon, direksyon ng ghost flood control sa Ilocos Norte. Saan pumunta? Sa Davao City. Gago! May na-discover ba? Oo, may na-discover sa Davao City. Na ano? Napakaganda. Gago! Di ba? Kaya tuloy yung tao mas lalong tangina, ginagago na kami talaga nito Tama, mali. May nagsalita. Ano ginawa? Yan, nagsalita si Gutesa. Tinakot. Di ba? Hindi lang tinakot, talagang, alam mo yon, hindi maganda ang pagtrato. Ni hindi man lang pinakinggan. Kinonsidera pang siya ang may kasalanan.
Ibig sabihin, doon pa lang nakikita na ng tao, tangina, gaguhan to. sa napakalaking pangungulimbat sa kaban ng bayan. At sa halip ng mga salarin ang hanapin at usigin, ay ang mga nagbibigay ng impormasyon Yo. at tumitestigo laban sa kanila ang kinakasuhan at ginigipit. Kung kaya't hanggang ngayon, ay hindi pa natutunton ang sinasabing mahigit na 1 trilyong piso na Ganda nun ang sinabi, ha? Ang mga taong naglalabas ng impormasyon o testigo ay tila sila pa ang pinag-iinitan at kinukulong. Isa na rin dyan, hindi lang si ano yan si Diskaya, di ba? Hindi natin kinakampihan si Diskaya. Pero siya na nga yung nagsabi, kami nagdi-deliver kami kay ganito, kay ganito, kay ganito. Kinumpirma nung kay Gutesa, kinumpirma nung kay Zaldico, kinumpirma nitong mga 18 na testigo. Sino kinulong? Si Diskaya. Gago! Yung mga kontraktor, asan na? Yung mga congressman na kontraktor, ayun, nagpapakasasa. Gago! Saka nakakita ng ganun. Di ba? Kung sino pa yung tinuro talagang may kasalanan, yung nagturo pa ang ikinulong. laan sa mga flood control projects at iba pang pagawaing bayan. 1 trillion na pondo ang kanilang ninakaw. Alam niyo ba kung magkano yung 1 trillion? Ang lupit niyan mga kababayan. 1 trillion. No wonder, sabi nga 'di ba ni Attorney Bali, nakalimutan, hirapan ako sa pangalan ni Sir. Ni Attorney, basta ni Attorney Matikas. Si Attorney Matikas, sabi niya, kung dati daw, kasi tinatanong sa kanya, bakit ba ngayon lang nagsalita at bakit hindi pa noon kumalas itong mga security? Una, kasi daw noon, once a month, once every 2 months, ang delivery. Sabihin, madalang, hindi ganon. Kasi hindi naman natin pwedeng sabihin na ngayon lang nagkaroon ng korupsyon. Hindi, matagal na yan. May ganyan. Pero sobrang madalang nung gaganyan. Ang tanong, bakit ngayon sila nagsalita? Kasi nga, araw-araw na daw nagdi-deliver ng sobrang dami. Ba'y nakakapagtaka na yun? Di ba? Nakakapagtaka na yun pagka ganun na ang delivery. Sobrang araw-araw na. Malay-maleta ang dinideliver. So, kaya sila nagsalita na ngayon. Tapos nakita pa nila yung kasamahan nila, kinonfirm na yung pera ay galing sa flood control at kung ano-ano pa. Sapagkat, ang hinahanap ng mga dapat mag-imbestiga ay ang mga pangyayaring maaaring magamit para mailihis sa iba't ibang issue ang problemang ito. Hinihintay ng mga Pilipino ang sinasabi ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman na we will go where the evidence lead us. Lacson, maniwala ka sa akin. Maniwala ka sa akin. Tapos na ang political career mo. Yan ang totoo. Gago! Dahil sa ginawa mo, tapos na ang political career mo. Ito na sinasabi, where the evidence go. O kung saan yun, doon kami pupunta. Kitang-kita na ng taong bayan, niloloko mo, dinadivert mo ang lahat ng mga nagsusumbong sa gobyerno. Ngayong may mga lumalabas na pahayag na mula sa mga sangkot, kabilang ang umano'y nagpadala ng mali-maletang pera. At kamakailan lang ay pinatunayan ng mga dating sundalo na umaming sila ang naghatid ng mga ito. Nako. Bakit tila walang malinaw na hakbang upang palawakin pa at tapusin ang investigasyon? Ito, malinaw to Sinasabi nila, meron sundalo. Una yung si Gutesa. Tapos nadagdagan pa. Etong mga retired, di ba? Sana, ang sinasabi lang dito, huwag niyong isarado. Mag-imbestiga tayo. Kasi nga, ikaw Lacson, dali, pipigilan ko yung magmura. Ikaw Lacson, yung merong dalawang lumapit sa'yo, na di umano, may-ari ng bahay na binili. Di ba? Tinakpan mo pa mukha. In-entertain mo nga In-entertain mo. Eto, 18. Hindi mo man lang buksan ang Blue Ribbon Committee para imbestigahan. Anong tawag sa'yo? Gago! Kaya ka tinatawag kupal ng ibang mga netizen Hindi ako tumatawag sa kanya. Yung ibang mga netizen, pag makikita mo sa komento, kupal naman yan Gago! Walang kwenta. Totoo. Talagang halatang pinagtatakpan mo yung iyong, ewan ko kung ano bang tawag mo, boyfriend ba yun? Hindi, boyfriend, big sabihin, kaibigan na lalaki. Hindi ko sinabing boyfriend na jowa, Kaibigan na lalaki. Si Soto, pinagtatakpan mo porket merong sinabi na kasama siya sa diniliberan? Gago! Ulitin natin na pag sinabi nating boyfriend, ibig sabihin po nun, lalaking kaibigan. Boyfriend. Lalaki na kaibigan. Malinaw yan,
Gago! Anong ebidensya pa kaya ang hinihintay upang seryosohing tuntunin ang mga mastermind sa katiwaliang ito? Nako po. May mga pahayag din na ang paglitaw ng mga dating sundalo ay bahagi ng isang destabilization plot. Kung ganoon ang paratang, hindi ba lalo itong dapat imbestigahan sapagkat ang destabilisasyon laban sa gobyerno ay isang seryosong usapin? Alam mo, panalo kayo dyan, sir. Saludo ko. Magandang ano yun, logic yun. Kung sinasabi nilang destabilizer itong mga 18 na sundalo na ito o dating sundalo at dating Marines at Army. Kung sinasabi nilang destabilizer, di ba dapat nga mas lalong imbestigahan? Kasi simple lang yan eh. Eto, kayo, Congress, dati mayat-maya ang Quadcom. May sinabi si Attorney Matikas na sa bawat hearing nyo daw ay may pumupunta kayo sa opisina ni Zaldico at paglabas nyo may daladala na kayong 2 milyon. Inaksahan kayo. Bakit hindi ninyo patawag sa kamera etong mga sundalo na ito? Di ba sabi nyo destabilizer sila? Ipatawag nyo. O sige, ano ebidensya mo? Na kumuha kami ng 2 milyon doon sa opisina ni Zaldico. Di pwede sanang sabihin nila, sir, di ba nagkape pa nga tayo? Nilibre mo pa ako. Hindi, di ba? Bakit di nyo ipatawag? Ikaw, Soto, pinangalanan ka rin, tumanggap ka, di umano, allegedly, ng male-maleta. Bakit di nyo patawag? Para imbestigahan. Bakit tila umiiwas kayo? Tapos ang dahilan nyo, hindi na kailangan ng mga ganitong akusasyon dahil ito ay katawa-tawang akusasyon. Ulul! Gago! Yung mga witness nga ni Ontiveros, ini-entertain nyo eh. Gago! Kahit balu-baluktot ang sinasabi ng witness ni Ontiveros, ini-entertain nyo. May isa pa doon umamin na sinabi niya, di umano, allegedly, ay siya daw ay binayaran lang ni Ontiveros. Gago! Bakit ayaw nyo ipatawag? Di ba? Dati nag-hearing kayo, tinawag siya nung nag-akusa siya. Ngayon, nung bumaligtad siya at sinabi niyang, hindi totoo yan, pinilit lang ako, binayaran lang ako. Bakit di nyo patawag? Kasi nga, pinoprotektahan ninyo ang inyong mga sarili. Gago! Ikaw, Lacson, nakala ko ba where the evidence leads us? Ang sinasabi mo, here, ito yung ebidensya. Bakit ayaw mong ipatawag at pinoprotektahan mo yung boyfriend mo? Gago! Ulitin natin, pag sinabing boyfriend, kaibigan na lalaki. Malinaw yan, ha? Ukol sa pambansang seguridad. Bukod dito, ang malawakang bahagi ng inihayag ng mga dating sundalo ay tuwiran pa namang may kaugnayan sa naganap na paglimas sa salapi ng bayan. Matamang naghihintay pa rin ang sambayanan kasama ng milyon-milyong Pilipino sa buong mundo at maging ng mga international media at iba pa na nagmamasid, ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay patuloy na nakabantay. Maling isipin na nalilimutan na ng mga Pilipino ang isyong ito sapagkat ang pondong pinag-uusapan ay mula sa buwis at pawis ng mga mamamayan. Ang aming panawagan ay nananatiling malinaw. Kaya nga, itong mga Pilipino, dapat tayo magalit. Hindi ko sinasabing magalit tayo sa gobyerno at magrebelde. That's not my point. Magalit dito sa mga politikong magnanakaw. Nagkataon lang ang dami nila. Kaya mukhang entire government na. Pero in reality, magalit talaga tayo. Pero natin to putang ina, we have to demand. Naghihirap ka dahil sa mga magnanakaw sa gobyerno. Tandaan mo yan. Bawat bili mo, kaya nagmamahal ang bilihin mo dahil sa tax na pinapataw ng gobyerno para may mabulsa itong mga putang inang mga congressman. Tandaan nyo yan. Malinaw na malinaw yan. Tayo ang nahihirapan magbayad ng tax dahil itong mga putang inang mga government official na ito ay binubulsan nila male-maleta. Tapos hindi tayo magagalit. Okay lang sa atin kahit maghirap tayo basta makadroga tayo. Bakit? Dito sa administrasyon na ito, cool ang magdroga Suportado ka pa. Yun ba ang dahilan? Pero kung naghihirap na kayo, mga kababayan, pare-pareho tayo. Hirap na hirap din. Hindi ako nagbibiro. Baka akala ninyo marami yung talagang sakit sa puso. Ako, nasasaktan ako every time bayaran na ng tax tangina sabi ko, hayop. Okay lang sana kung makita mo sa gobyerno nagagamit yung tax ng tama. Okay lang. Kayo mga taga-Canada, sa Canada, mataas ang tax pero napakaganda ng healthcare system niyo dyan. Sa Europa, ganun din. Sa mga katabi nating bansa, sa Asia,
Oh, di ba? Marami tayong mga katabing bansa na ang gaganda ng healthcare system. Kung magpataw man ng tax, okay lang. Walang problema. Cool. Go. Di ba? Mahirap man, mamalaki man, masakit man, pero at least nakikita mo na gumagana. Sa atin, wala. Tapos tatahi-tahimik tayo. Dapat tayong magalit. Ulitin ko, hindi sa gobyerno. Magalit tayo sa mga magnanakaw na mga politiko na nasa loob ng gobyerno. Yun ang ating dapat ikagalit. Ilantad ang buong katotohanan. Papanagutin ang dapat managot at pairalin ang katarungan upang maibalik ang tiwala ng bayan at maitaguyod ang tunay at pangmatagalang kapayapaan at pagsulong ng Pilipinas. Maraming salamat po, kapatid Nelson. Alam mo, eto palakpakan natin. Maraming salamat po sa mga kababayan natin na Iglesia ni Cristo. Alam mo, sadya ito. Sadya ito. Ito may baka sabihin ng iba diyan ito ay wala lang. Nako, intentional to. This is an intentional statement coming from the INC. Especially now that yung mga media ay sangkot sa mali-maleta na korupsyon. Ganyan ka Kaya ito mga media, lalo na diyan sa malapit diyan sa may hindi ko na lang sasabihin, malapit sa BGC. Yung isang tawid mo lang ng bridge nandun ka na sa nila, istasyon nila. Yan halatang halata Halatang halata. Hindi na ito again hindi ko sinasabi the entire company is corrupt. Hindi. Alam mo yung mga reporter, yan yung mga binibigyan yung mga host na mga PR guys. O ito, pitikin mo. Kaya kita mo nung lumabas si attorney, 'di ba? Anong nangyari? Kesa na ini-interview siya. Hindi, ini-interrogate siya ng media. Ganon kawalang niya ang media. Bakit? Ang laki kasi ng perang ibinigay sa kanila. Maaari na silang mag-retire doon sa kanilang trabaho dahil sa pera. Imagine niyo, di ba meron sa akin, naalala nyo, doon sa Quadcom may 2 million bawat congressman. How many congressman na nandun during the Quadcom? I think more than 15. So how much is that? More or less, more than 15 yan. So 15 times 2. 30 million. Tama, mali. Oh, di ba? Kaya nga, di ba, naikwento ko sa inyo, merong isang, eto, lehitimong source to. 2 million kada presko ng isang government official. Banatan lang ang mga Duterte. If we are hearing stories like that, and meron ngang mga testimony na talagang legit na nakakatanggap sila, how much more kaya itong media? Mahina dito ang 2 milyon kada buwan. Mahina dito. Baka siguro ang budget dyan, 10 milyon. Meron niya akong kilala, nakapagpatayo na ng restaurant. Gago! No. Di ba? Although, ang sasabihin nila, hindi naman namin wala naman kaming pake. Kasi ang dahilan lagi nila, wala naman kaming pakialam kung saan galing, hindi naman namin alam, hindi na kami mananagot dyan. Ito dito, tingnan ninyo kung gaano kabaluktot ang ating batas. Binabaluktot ang ating batas. Alam niyo yung anti-fencing law, di ba? Yung, tama ba ako? Anti-fencing law, yung pag ikaw ay bumili ng nakaw, di ba? At alam mo na nakaw, ikaw ay mananagot din. Di ba? Alam niyo yun. Ito, ang ibig sabihin nun, pagbili, pagtanggap, o pagtatago, o pagbebenta ng nakaw na gamit. Meron po yan, Presidential Decree number 1612. Anti-fencing law. Meron niyang batas na ganyan. Tapos babaluktutin nila, yung mga media, magsasabi sila ng, hindi naman namin malay ba namin kung saan galing yung perang pinambayad sa amin. Ulul, alam nyo. Bakit? Ano ba instruction sa inyo? Di ba? Ilihis ang kwento kay Romualdez, ilihis ang kwento kay Bongbong Marcos, ilihis at papunta, dalhin sa mga Duterte. At kung sino man ang lumabas, batikusin nyo, kaya nga si Atty. Baligod ini-interrogate nyo pag ini-interview nyo. Hindi interview ang tawag siyan interrogation. Pero pagka kakampi ninyo, pumapasok sa kwento ninyo, hindi kayo ganyan mag-interview. Pinagtatawanan pa nung isang, hindi ko na lang sasabihin, yung manyakol na host, dyan malapit sa BGC, pinagtatawanan niya pa.
Alam niyo kung bakit? Mahina, 2 milyon dyan kada buwan. Siguro mga 5 to 10 million yan. Again, hindi po ako nagsabi nito ha. Ito po ay part ng ebidensya na ipipresenta ho ng nila Attorney Baligo na may mga PR guys na binabayaran ng malupit. At meron silang, sinabi nga niya sa amin kung sino-sino yung, ay, maingat si attorney. Meron isang, binanggit niya sa amin yung kondo, pero nakalimutan ko lang, dala ng katandaan. 3 o 4 na palapag na punong-puno ng troll. Ibig sabihin, troll farm. Ibig sabihin, mga tao na nag-aabang lang sa mga post ng banateros, ganun. At saka ng mga babanat kay Marcoleta, babanat sa mga anyone na lalabas. At yun ay dating di umano daw ay funded by the Congress. Sa matter of fact, sabi niya, di lang niya binanggit, yung pinaka matataas at makapangyarihang opisyal ng gobyerno ay nagiinuman sa rooftop. Ganun daw. So ito, pag-usapan natin itong ni Marcoleta. Itong kanyang statement. Ito kanyang patungkol ho dito sa announcement. Kababayan, pasensya na po kayo at ako po ay medyo na-late kasi yung mga kausap ko po kanina ay kailangan naman maiayos muna yung kanila. Sabi ko, at kanina naman tumawag ako sa iyo bago naman pumunta rito na malilate ako talaga. So, Mabuti na lang at dumating po ang Ka-Edwil. May statement pong binasa kanina, Sen. At ito ay patungkol dun sa matagal na ring panawagan tungkol sa accountability, transparency, kaugnay ng mga anomalya sa pondo ng pamahalaan, Sen. Kayo po ba, ano ba ang pinatutunguhan ng mga investigasyong ito? Dahil yun nga rin po ang napapansin ng marami. Parang sa tinagal-tagal ng investigasyon, parang wala namang nakitang talagang dulo, Sen. tinatanong mo ako saan patungo. Opo. Dapat sana yung chairman ng Blue Ribbon Committee ang inimbita mo rito, Sa Jack bagay. na Jack. Siguro siya nakakalam kung saan niya gustong ibaling itong napakalaking problema na kinaharap nga ng ating bansa. At talagang naghahanap talaga ng kasagutan ng mga mamamayan. Matagal ng panahon ito eh. Sabi Kaya mo- na binanggit mo, halos 3 buwan na yata ang nakararaan. Simula nung ang mga kababayan natin ay nagpahayag nga ng pagkaunsyami dahil bakit ganito ang nangyari? Naghanap tayo at nagtanong ng transparency, accountability, dahil talagang kinakailangang panagutin. Hindi basta-basta pagnanakaw ito eh. Pangkaraniwan, Nelson, ang magnanakaw, hindi naman niya nasisimot lahat eh. Oo. Mabilisan na tumira yun eh. Mangilan-ngilan lang. Ito, ang bumanat dito, parang, halimbawa, pinasok niya yung bahay. Pati bahay yata tinangay. Hindi, iniwan naman niya yung bahay. Pero para isalarawan mo lang kung gaano katalamak, kung gaano ang paraan ng kanilang pagnanakaw. Pagpasok ng magnanakaw sa bahay, nakalayo pati butiki at saka ipis kinuha. Dinala. Hindi makailangan nakawin yun eh, di ba? Di ba sabihin, walang itinira eh para sa mamamayan. At masakit pera nila yun eh. Ito pong latest ay yun nga, lumitaw at humarap sa publiko itong 18 mga dating sundalo na ang kanilang pakilala, kasamahan nila si Master Sergeant Orly Gutesa, mga tauhan sila ni dating Congressman Saldico, na sila ang nagde-deliver ng mali-malitang pera. Na, yun din naman nasabi ni Gutesa noon nang humarap sa Senado. Pero this time, marami sila, may mga dala silang mga larawan at detalyado, mas matindi yung kanilang testimonya, Sen. Hindi, nagtutugma nga. Noong si Gutesa ay umarap sa akin. Opo. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko naman siya kilala. At saka yung pagtatagpo namin, halos wala pang, siguro 15 minuto lang eh. Binasa ko lang yung kanyang salaysay. Napansin ko nga na sabi ko, parang mabigat itong salaysay mo ah. Kaya mo bang panagutan ito? Opo, sabi niya. Katunayan nga po kanya, marami po kami magkakasama. Ba't ka kung ikaw lang ang dumating dito? Kasi po parang may mauna pong magpahayag na talagang kami po ay nababagabag na rin. Ito palang mga mali-maliit ang binubuhat namin. Ito pala yung pinag-uusapan ninyo rito sa Blue Ribbon Committee. Ngayon lang po namin napagtugma-tugma ang mga pangyayari. Opo. Mga ilan ba kayo? Hindi po kami kukulangin sa 30 eh, sabi niya. Naglilingkod kaming lahat kay
Congressman Saldico. Aha. Yun ang una niyang sinabi sa akin. So dahil nagmamadali naman ako, dahil kinabukasan, ay magkakaroon nga ng pagdinig. O sige ka, kung preparado ka, edi pumunta ka sa akin. Apo. At i-introduce kita bilang isa sa mga testigo. Makakapagpatunay ka ng mga bagay-bagay na hinahangad naming maunawaan. Yun nga nangyari. Ngayon, tumutugma lahat. Itong ginawa ng 18 ito, pinatutunayan lahat ng mga pinagsasabi ni Gutesa. Oho. Si Saldico naman, na kanilang pinaglingkuran, pinatunayan din ang katwiran at katotohanan na sinasabi ni Gutesa. Ay kung ikaw ang nakarinig nun, ano ba bang hinihintay mo? Nagkatugma-tugma eh. Anong tawag niya sa legal parlance? Corroborative, ano ba yun? Testimony? Oo, na-corroborate lahat ang mga nagkatugma-tugma. Oo. Corroborative lahat. Kahit sa ang anggulo mo tingnan, magmula doon sa pinaglingkuran, sinabi niya, tama yung sinabi nung naglingkod sa akin na nagngangalang Gutesa. Oo. Sabi ni Gutesa, marami po kami. Kasama. O lumitaw yung mga ilang kasama niya ngayon. Tama po, magkakasama po kami. Sabi niya ganun. Hindi pa ba sa'yo sapat ito? Mali-maleta. Iba-ibang kulay pa ng maleta eh. Yun ang katwiran na talagang nangyari at kinasangkapan lahat itong mga ito para sa ganon, yung ninakaw na pera na yon ay makinabang Pilipino. Yung pera sana na yon para sa Pilipino. Pera nila yun eh. O bakit isisilid mo sa mga maleta na kung saan-saan ginamit at iba't ibang tao ang nakinabang? Wait lang ha. Nagulo yung aking video nung nangyari doon. Wait lang, Chotomate. Alam mo, ganda na sana nito eh. Itong video ko eh. Talaga namang naglolo ko. Oh. Ay, nako. Ayun. Ay, anyari dun. Wait ha. Nawala yun ha. Ayun. Patuloy. Hindi yun ang layunin yata. Opo. At tatandaan nyo, Sen, bago pa lumabas si Gutesa, sinabi na rin ni Henry Alcantara na nagdi-deliver sila kay Saldico. Hindi pa ba ng mga maleta din? Meron silang unang ganung usapan eh. At bago lumitaw si Gutesa, and then ito nga parang tugma-tugma ang kanilang salaysay. Kaya lang ang problema, para po sa mga, sabihin na natin, sa mismong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, ang kanyang initial reaction kaagad ay paiwas eh. Ang sabi niya parang, ano ba, tatawag niya parang mga disgruntled, yung mga soldiers ito, at kung ano-ano. Hindi yung tinignan niya yung kung ano sinasabi, kundi kung sino ang mga ito, Sen. O kung ikaw lang, nahalata mo na eh. Kasi kung bilang isang chairman ng Blue Ribbon, alam naman niya yung katungkulan, alam niya yung pinaka-function ng Blue Ribbon. Ito ay talagang umuusig sa mga katiwalian eh. Opo. Yung unang bahagi ng tuntunin ng Blue Ribbon Committee ay tinatawag yung ini-indicate yung malfeasance, nonfeasance, misfeasance. So lahat ng bahagi ng panunungkulan nakipinalooban ng lahat ng pagkakamali. Kaya nakalimutan mo, kaya sinadya mo, kaya hindi mo sinadya, pero ang epekto, nagkamali, nagkaroon ng aggrieved party. Sakop mo lahat yun eh. Opo. Kailangan mong tuntunin, kinakailangan mong siyasatin, kinakailangan mong imbestigahan. Yun ang mandato eh. Yun ang mandato. Eh? At sa pag-iimbestiga mo na yun, kalakip yung tinatawag na in aid of legislation. Gamitin mo yung mga bahagi ng nakita mo sa iyong pag-iimbestiga para makapaghabi ka ng panukalang batas na maaari mong maisulong. Hindi lamang para mapanagot mo yung nangyari, kung hindi para wag nang maulit ang mga ito. Dapat, yun ang nasa pinakaunang priority mo. Opo. Ngayon, kung maraming nagbo-volunteer na mga tao mula sa umpisa, ito napansin naman ninyo eh. Bakit ang nangyayari hindi mo tuntunin yung mga bakas ng mga tao, sundan mo lang eh. Isa naman na nagsabi, I would like to emphasize one thing. Yan. Sabi niya, I will go wherever the evidence will lead me. O hindi, napakaganda nun. Napakarami ng batas eh. Napakarami ng bakas
napakarami ng iniwang mga pwede mong tuntunin. O bakit na imbes na tuntunin mo, sasabihin, teka muna, bakit February 24, parang yata kanyang may halong politika. Ba't itinaon, mga ganun, yung timing. Kung ako naman ang mag-iisip, palagay ko, kaya nila siguro ginamit ang, ito naman, sarili ko lang. Kaya nila siguro ginamit yung 24 kasi alam nila, yung araw na yon ay pagsisimula ng isang people power revolt. Gusto nilang bigyan ng dramatization. Ano naman masama ron? Makakapamili ka ba ng araw kung saan mo gustong sabihin o isiwalat ang nalalaman mo? Yun. Namili lang siya ng araw na yon. Ako kahit na anong araw pa yon, ang importante, tama ba yung dapat ba nating suyurin, dapat ba nating sundan ang mga isiniwalat nila? Yun ang importante ron. Immaterial yung petsa. Yeah. Di ba? Opo. Ano kayang, bagata sasabihin pa niya na siguro destabilization. Mas importante siguro ng imbestigahan mo kung destabilization Yun nga po. plot, di ba? Yung kanilang affidavit, sana medyo makapal. Ang ginawa ni Attorney Levy Baligod, isinabmit ito sa ombudsman, hindi ako nagkakamali kahapon At ang sabi niya, ito ay hindi complaint. Parang in-refer lang niya yung affidavit, bahala na ang ombudsman kung ano ang gagawin niya rito. Tama naman yun eh. Sa mandato ng ombudsman, Nelson, sa mga kababayan nating nakikinig, kahit na kwentong kutsero lang yun kapag may nilalaman na sumbong yun, pwede niyang pagbasihan yun Sinasabi ko man palagi, kahit napanaginipan mo lang at sinabi mo sa ombudsman, pwede niyang bigyan ng, ng panahon yun. Ito pa kaya? Hintayin mo ngayon, anong gagawin? Dito mo Alam mo, pinaliwanag ito nung ni Attorney Baligod na pero ito, aking interpretasyon na kung bakit sa ombudsman. Una, it's a due process that they have to follow. Di ba? Kasi una-una, hindi naman po pwedeng kung saan-saan mo na isumbong ito. Hindi pwedeng sa DOJ o di kaya sa anumang korte. Dahil ito yung mga public official. So, kailangan sa ombudsman para ma-refer nga sa Sandigang Bayan. Ngayon, aside from that, kung makikita nyo, sinabi din ni attorney na yung mga ebidensya, kasi marami nagtatanong, bakit ba unti-unti na inilalabas, hindi sabay-sabay nilalabas in public yung mga nalalaman nila. Ang kasi dyan, ang dahilan po dyan, it's a strategy sa mga lawyer, especially when you are in court. Ginagawa rin ito ni Marcoleta Di ba? Tatanungin niya yung senador, nakapwa senador niya, alam niyo po ba na ganito? Ginawa rin niya ni Cayetano. Di ba? Alam na nila yung sagot, pero tinatanong pa nila. Hindi nila nilalabas lahat yung kanilang baraha. Para di ba sa poker, minsan, mga naglalaro dyan, alam niyo yan. Minsan, papasilip mo pa yung isa, one card, lalabas mo pa. O para, para yung hakbang ng kalaban mo, magdidepende dun sa una mong nilabas. Ngayon, kung nagsisinungaling siya, trap siya. Pag sinabi niyang, hindi ko kilala yung mga yan, meron palang enough evidence, etong si attorney, na meron silang picture nung mga kung sino man yung nagsabing hindi kilala. Yari yon ngayon. Di ba? Kaya nga, kung pansinin ninyo, yung mga komento ng mga congressman at saka mga senador na nabigyan ng maleta di umano, pabalang. Hindi nila sinasagot ng ayos, dadaanin lang nila sa biro. Tawa-tawa lang sila. Kasi, they cannot answer the accusation directly. Bakit? Alam nilang pwede silang mapahamak dun sa kanilang sagot. Kasi kung ikaw, totoo yung sinasabi mo, sabihan ako nitong 18 na Marines na ito, itong 18 na sundalo na ito, sabihan man nila ako, si Banat Bay, kasama yan sa payroll. Abi, sasabihin ko diretso, hindi ako kasama, mamatay na ka. Hindi, naintindihan niyo ibig ko sabihin? Sasabihin ko talaga, hindi ko ako kasama, nag-ano nga ako volunteer nga ako gusto ko nga masama, pero hindi ako kasama doon sa nabigyan ng maleta. Di ba, bakit? Kaya ko i-deny yun. Bakit? Hindi ko sila kasi nakita. Ngayon ko lang sila napanood sa telebisyon. Kasi malinis ang aking konsensya. Hindi ko dadaanin sa biro na ganito. Hindi. Diretso ko. Wala ako natanggap sa kahit sinong tao sa administrasyon o sa oposisyon. Kasi nga alam ko na wala naman pwedeng mag-akusa sa akin. At merong ebidensya. Kaya nga bakit hindi sinasagot ng mga senador at mga congressman? Kasi alam natin na mapapahamak sila sa sagot. Kaya, inuunti-unti ni attorney, kasi may mga bala pa siyang, pag sumagot yung certain person na ina-accuse, mapapahiya ngayon. Malalaman ng taong bayan na nagsisinungaling yun. Tama, mali? Di ba?
Kaya nga, napakagaling po nitong abogado na to. Sukat ngayon. Tama yung ginawa nila eh. Oh, binigyan mo ng kopya itong ganitong opisina. Eto, halimbawa yung sa ombudsman. Bakit sa ombudsman? Trap ito eh. Pag hindi kumilos si Remulla, si ombudsman Remulla, alam na natin na meron talaga siyang, o sangkot siya dito sa skandalo na ito pag hindi siya gumalaw. Kasi he is mandated to do his job. Tandaan niyo yan. Ayan, maaari siyang kasuhan pag hindi niya ginawa yung kanyang trabaho. Maaari siyang ipa-impeach. Alam ko impeachable ang ombudsman eh. Kasi hindi niya inaksyonan. He has to do something about this. Napakagaling ng galaw nitong abogado nito. Kalkulado niya yung kanyang galaw. Binigyan ba niya yung NBI? Hindi po. Halimbawa, binigyan niya yung NBI. Ito kasing dalawang DOJ sa ilalim ng NBI. Ang NBI nasa ilalim ng DOJ. pamamahala ng DOJ. Opo. Itong dalawang ito ay parte ng prosecutorial arm ng ating bansa. Yung ombudsman, ito yung mga opisyalis ng ating bansa na maaaring nakagawa ng paglabag sa batas, kaya ombudsman eh. Pwede rin may kalakip silang mga private, kung may kasapakat na private, pwede rin isama ron. Opo. Minsan kasi tinitingnan ko ano yung salary grade mo eh. Pag lumampas ka ng salary grade ganito, diretso ka ng ombudsman. Tama. Pag medyo mababa dyan, DOJ. Yung DOJ gagamitin niya yung NBI. So pareho itong nagpo-prosecute. Opo. Titingnan mo ngayon, ganun ba yung enthusiasm na kaya? Ganun ba ka-eager ngayon na, ito yung hinihintay natin. Dito, kanya marami na talagang matutuntun na mga... Malalaking stock. Dito kanya ay pangkaraniwang makikaano natin, ano yung mga isda na masasarap? Yung medyo maliputo, halimbawa. Tuna. Kasi yan, mahirap yan. Pero mga premyadong isda yan. Hindi dapat bababa doon sa mga quality ng mga isda na talagang yan ang masarap iluto, di ba? Pinakamalaki ang dapat mong mahuli dyan. Katumbas lamang ng laki ng ninakaw Tama. sa bansa. Pero kung halimbawa, teka muna, wala ito nga niya. Wala akong makita rito. Ang nakikita niya, puro sapsap wala na tayong pag-uusapan na naman. Ito yung problema ngayon na hinaharap natin, Nelson. Opo. Talaga bang tutuntunin mo ba? Talaga bang magsiseryoso ka ba na hanapin mo talaga? Mandato mo ito Yan ang mga tanong ngayon. Hinahanap ko nga po yung balita. Mula nang i-file ito ni Attorney Baligod, parang wala pa akong makitang... Anong hinahanap mo? Mainstream media na kinover yan?